Hello mga ka-furret! And welcome to our YouTube channel. I'm your friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. Siyempre, kasama ko si... Millennial vet friend, si Doc Dan. Nag-viral recently sa isang social media na pinakain ng tsokolate ang mga ilang husky matapos pakainin na tegi. Kaya dito sa ating vlog na ito, pag-uusapan natin, Doc Dan, ano ba ang mga bawal na pagkain ng ating mga alaga o yung mga hindi pwedeng pakainin sa ating mga alaga, 'di ba? Bawal ba kumain ang aso? Whatever kind of or breed of dog or cats ng tsokolate. Bawal na bawal ito sa ating alagang aso at pusa kasi toxic. Toxic ito. Meron siyang content kasi na theobromine, mataas ang kanyang caffeine content. At nabanggit mo din kanina yung black chocolate is usually yun yung pinakamataas. So kahit na small piece, you Even cannot. though kung bawal talaga kasi kahit na kaya nila pero lahat kasi ng toxin sa kanilang katawan is naiipon yan, then eventually is makakasama na sa kanila. And how much more kapag madami na siyang nakain, na-reach na niya yung lethal dose, Threshold niya. so pwede na niyang ikamatay yan. Usually kasi, di ba, minsan sinasabi natin, small, teeny bitsy pieces, di ba? Ngayon kasi hindi nararamdaman ng mga alaga natin. So eventually, they will get sick because of those small feedings na hindi naman pwede, no? Maliban sa tsokolate, meron ba mga ibang food na hindi pwedeng kainin sa tingin mo? Okay. Lahat ng food na prepared for humans like in-can, processed foods, yung mga preservative contents kasi nun is masyadong mataas sa salt content which is nakakasama siya sa ating mga alaga. Next dyan is ang ating raisins. Bawal na bawal yun. Grapes. Xylitol. Yung xylitol is yun yung mga artificial sugar. Ang ating mga onions and garlic is nakakasama yun, nasisira yung kanilang mga dugo. And caffeine, mga kape, alcohol, though hindi naman sila umiinom pero mas maganda, iwasan na lang natin. Macadamia nuts, bawal din yun. Is the macadamia specific or other nuts you can give also? Other nuts kasi matataas ang oil content niya, baka magtae. Ganun Siya yung ba? kadalasan is yun na nagtatae sila. Oo. And mga dairy products, bawal din yung mga yun. Kasi sa dairy products naman is, ang pwedeng cause din sa kanila, they are lactose intolerance kasi pwedeng Keso. dire-diretso, pwedeng ma-dehydrate kapag nagtae sila. Yun. So avocado, bawal din sa kanila yun. Meron siyang content na percene na nakakasama sa kanila. I don't know, Doc Dan, if like for me, if I would be guilty. Minsan kasi, yung mga tinapay, binibigyan ko. Is it bad to give them small pieces of bread? Okay. With regards to that bread naman, yun. Lahat, kahit maliliit lang kasi, ang dami kasi natin. Hindi lang kasi sa food na kukuha yung mga toxins. Sa processing ng kanilang body din. Kung paano nila i-eliminate lahat ng ini-intake nila, pati yung kanilang pagkain. Lahat kasi ng konti-konti, kapag naipon siya sa katawan, nakakasama. Though, yung bread na yan is, ang content niyan is yeast. Kaya naman nila yan. Pero kapag nasobrahan siya, pwedeng lumobo yung kanilang tiyan. Pero konti lang naman binibigay. Konti lang. Okay. Sasabihin ko ng mga guilty food na binibigay ko sa aso ko. Yun, small teeny bits of Skyflex. Flakes. Kasi minsan pag nakikita akong kumain, ay gusto nila. So, okay ba yung Skyflex? Yung Skyflakes, ganun din. May salt na din kasi yan eh. Yun. So, kahit pa konti-konti lang siya, minsan kasi hindi nila na-eliminate, hindi din kasi sila Pero pag okay lang naman na-eliminate, walang problema. Walang problema. Yun lang naman ang pinapakain ko. Parang yun na na-indulge and they're happy about it. Karaniwan sa mga Pinoy o sa ating mga kababayan, lalo na sa mga walang budget, ayan na nga, di ba, Doc Dan, mga tira-tira, di ba, lalo na sa pusa. Alam mo, before I used to think na pusa can eat tinik. Sabihin mo ngayon sa akin, parang
Feeling ko kasi, they're so good in hindi naman ginagawa nilang toothpick Parang feeling ko, parang kaya nila yung tinik. Kasi pag isda, di ba, kinakain nila yung cats. You have to tell it to me kung pwede. Then yung mga iba-ibang mga tira-tirang food na pinaghalo-halo, di ba? Na sabi, baka pwede naman, no? Kasi yun, pwede ba yun? Those tinik kasi is, ang nangyayari is kapag na-intake kasi nila yan, pwedeng makagasgas sa kanilang tiyan. Yun, pwedeng makabutas or magkaroon ng ulceration. Pero they eat it. So, pwedeng, kung kaya nilang ngat-ngatin yun ng maliliit, kapag naipon din, lahat ng pakonti-konti kasi kapag naipon siya, doon magkakaroon na siya ng signs. Though ilalabas pa rin naman niya yan kapag halimbawa is konti-konti lang siya, pero darating yung time na pag naipon yan is masama na. Tapos, minsan kasi, yung mga chicken natin or mga beef, yung may knuckles, di ba? Parang malambot na parte. Can you give that to your dogs to eat? Okay. Oo. Or may iba ka rin ini-smash nila, dinidigdig nila, parang feeling nila, malambot naman eh. Okay, yung mga tendons, yung mga claws, pwede yun, ngangat-ngatin nila. Pero yung mga part kasi na, mga long bones, yung dito na part na kapag na cut into pieces siya, magiging Very sharp. magiging pointed siya, masisira yung kanilang tiyan. Yun, matutusok-tusok siya. Okay. Kaya minsan sa ating mga dogs pa is dahil sa kagustuhan nilang kumbaga masarap sa kanila, ini-intake na lang nila yan hanggang sa mapuno yung kanilang tiyan, at the same time mag-cause siya ng obstruction, delikado. Actually, iba sometimes, pinupoops eh. No? Kasi, I don't know, if I'm guilty of that, no? Minsan yung mga big bones, binibili ko dati kasi yung may knuckle siya. Kasi para panglinis daw ng ipin. Yes. Totoo ba yun? Yung mga big bones, walang problema doon. Yung claws nila mismo, yun, pwede, maganda yun. Oo. Yung malalaki yung may ganon. Kasi naubos nila yun eh. No? Pero And it yung mga makes malalambot na oo. buto na kapag nginat-ngat nila yun will be cut into pieces tapos pointed, yun yung mga delikado. Yung mga tendon part na nandito sa mga pinakahulihan ng mga buto-buto. So, Huwag lang hindi yung pwede. mga nasa gitna. Okay, so hindi pwede yan ha. So, understood yan ha. Yung may mga budget na bumili. Alam mo, yung mga yayamanin konti na ating mga pet lovers dyan at mga fur parents na meron pa silang mga dry and wet food na ganyan, nalalaman, no? So, ano dapat nilang tingnan or i-consider in order to make sure that if they buy, whether it's dry or wet food, ay healthy sa kanilang mga alaga. Minsan kasi, yung dry food is yun yung mga pinakapagkain nila kasi minsan nilulunok lang nila yan eh. Tapos doon na lang siya sa Minsan minimix mo ng gatas eh. ay wag Ay, mga dog food? So mali ang mga pinaggagawa ko, di ba? Ayun. Pero gusto nila kasi yung mga matitigas, lumalambot sila. Pero hindi sobrang daming milk. Hindi pa pwede yun. Milk kasi yan eh. May mga dogs, may mga alaga kasi natin they are lactose intolerant, pwede nilang itain yun. Or instead na ma-digest siya or instead na ma-absorb siya, hindi. Kasi dire-diretso na lang siya. Oh, ganun pala. Okay. So with regards doon sa wet food naman, is usually is parang pang-ulam lang nila yan. Yun, linimix lang siya doon sa dry food. Ay, yung mga Kasi kapag ang nangyayari kapag palaging wet food naman yung pinapakain natin dyan, palaging malambot, noon, minsan ang nangyayari, may effect din yan kasi minsan tinatamad tayong itoothbrush yung ating mga alaga. Yung mga wet food kasi is nag-i-stay siya doon sa kanilang ngipin. Tapos, yun yung nag-form siya as tartars. Akin na toothbrush ba yung mga pets natin after eating? Dapat itoothbrush natin. Ay, naku, hindi ko ginagawa yun. Dapat Para kailangan yata pag-usapan natin yung mga hygiene sa oral, cavity ng aso natin. Susunod natin pag-uusapan niya. Kasi Kailangan bumili ng toothbrush? Anong brand? Yes. may yung toothbrush na malambot, at the same time, talaga? meron din silang toothpaste. Kasi pag hindi natin ginagawa yan, number one, Nagtatartar. tartars, then eventually internal organ
problem. Do you have any advice, Doc Dan, to our viewers with regards to yung mga dapat piliin na pagkain na nararapat sa ating mga alagang hayop? Sa cat food, ang pinakakailangan sa cat food is na ma-intake dapat ng cats is dapat may content na taurine. Yun siya para sa kanilang puso. Sa mga food kasi ng dogs is minsan wala siyang content na taurine. Pero though hindi nila masyadong kailangan yun, pero kapag yung kanilang katawan is nangailangan siya ng taurine, is kailangan din natin silang isupplement. Wala namang problema doon. Ang advice ko lang palagi sa ating mga viewers is always bumisita sa yung pinakamalapit na veterinary clinic para mabigyan kayo ng advice kung ano yung mga pinaka-best na dog food na pwedeng ibigay sa kanila based on their age, based on their breed, and kung ano yung mga makakabuti sa kanila. Thank you, Doc Dan. Para sa ating mga ka-furren, kung meron pa kayong mga tanong o comment o suggestion, pwede naman kayo mag-leave ng message at mag-comment dito sa section namin. Mag-like sa aming mga videos at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Yes, oo. Muli ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee, kasama ang Yung millennial vet friend na si Doc Dan dito sa The Post Pet Lifestyle Channel.